kung naibigay yan sa CICC or PNP-ACG, baka natugunan. Ito pa yung problema. Dapat din sa gobyerno natin, kahit na sinasabi mong may mga cybercrime yan, hindi pa rin talaga sila fully united. Kaya yung sinasabi ko sa inyo kanina, dapat magkaroon na ng mga policies. Pero kung pagbabatayan natin yung sa mismong video, meron siyang sinabi dito bago pa man niya in-upload, no? Nakipag-ugnayan na siya sa authority, nag-email na rin siya. And in fact, doon sa isa pang email, which is nag-message siya sa DOJ Cybercrime, in-acknowledge pa yung kanyang naging sumbong na kasi more or less isang taon niyang minomonitor ito kasi palipat-lipat din ito ng lugar dito sa Cebu City, itong scam hub na ito, Sir Josel. And meron siyang ipinakita dito na ebidensya na nag-email siya and at the same time, nag-acknowledge pa. Pero doon sa acknowledgement naman ng DOJ Cybercrime, kasi nag-email siya sa cybercrime@doj.gov.ph, sabi rito, we hereby acknowledge receipt of your email. After receiving its contents, we believe it would be most appropriate for you to file a formal complaint with our law enforcement agencies in order to initiate an investigation. Ito, naipaliwanag din natin niya sa video na nasa ibang bansa siya, mahirap, no? Kumbaga, nagbigay na siya ng information, ganito pa rin yung naging tugon dito. May nag-email din sa kanya mula sa Pilipinas na maraming mga scam hubs dito, pero ang Philippine authorities daw ay medyo mabagal para sa pagsasawata nito. Ano masasabi mo, Sir Josel? Well, number one, mali rin po yung nilapitan niya. Kasi si DOJ Cybercrime, kasama din sina NBI. Ang dami po kasing nag-i-email dyan, di ba? So, depende kung ano pang email yung ginagamit niya. So, hindi mo rin naman masisisi yung mga government agencies natin. Kaya yung sinagot ng government agencies natin, ang tinatawag dyan, spill eh. Kasi yung sumasagot doon, hindi naman niya alam yung gagawin. Dahil pagdating sa cybercrime, tapos foreigner pa, and then may evidence, hindi naman niya basta pwedeng i-refer. So, kasi ang ginawa niya dapat, nag-insist pa siya. Pero kasi kung let's say alam niya, di ba, pinopromote natin yung 1326, pinopromote natin yung CICC, kung naibigay yan sa CICC or PNP-ACG, baka natugunan. Ito pa yung problema. Dapat din sa gobyerno natin, kahit na sinasabi mong may mga cybercrime yan, hindi pa rin talaga sila fully united. Kaya yung sinasabi ko sa inyo kanina, dapat magkaroon na ng mga policies. So, let's say, ang dami rin kasing tumatawag na, naalala nyo nung ginawa yung 911, yung panahon ni President Digong? Napakalaking tulong dapat noon. Pero 99% ng mga tumawag doon, puro fake. So, kaya medyo spill yung ginamit. Siyempre, hindi rin nila alam na ganun din yung mga ibang kasong na-encounter namin. Kapag na-lab scam, ang lab scam naman sa kanila, Pilipina. So ngayon, lalapit sa kapulisan. Ang gusto rin naman ng mangyari dahil doon sa yung design ng law natin, alam mo kung sino yung suspect, may mukha, may pangalan, legitimate, kailangan para umandar yung kaso, kung nasa US yan, pupunta siya rito sa Pilipinas at mag-file ng kaso. So kasi siya dapat yung mag-aayos nun. Ang problema, hindi naman lahat pwedeng pumunta doon. So, ganun din yung limitation ng batas natin. Kaya, yung mali pa nga yung sinagot ng DOJ kasi hindi mo alam, hindi, tama yung sinagot ng DOJ kasi may mga suspect ka na pero hindi mo pa identified. So, it requires further investigation. So, dapat mag-ayos din yung mga, meron namang CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Council ang DICT, nandyan lahat yung mga law enforcement. So dapat pag-usapan nila ito. Kapag nakita ko si Asek Aboy or si Secretary Henry, babanggitin ko yan. Opo. Sir, dito po sa naging modus, kasi pinanood ko yung buong video, 22 minutes, 1 year na raw niyang talagang minomonitor ito, palipat-lipat na ito ng lugar. Meron na ba kayong dito, tingin kung bakit kailangang palipat-lipat ng lugar? Ano ba yung dahilan? Ganito ba yung modus talaga ng mga scammer na hindi sila natitrace agad? And ito ba sa
tingin po ninyo yung parang pinakauna dito sa Pilipinas na ang tinatarget ay nasa ibang bansa? Kasi kung pagbabatayin mo yung yung karakter ng mga empleyado, parang okay lang sa kanila, no? Parang yung usual na BPO, mga call center agents, pero nanloloko na sila ng mga Oo, tao dun oo. sa kanilang mga sinasabing kliyente. Oo. Well, actually, kung titingnan mo yung history ng mga scam hubs natin na nagpapanggap na Pogo, kaya bago pa man magmula nung na-discover si Alice Go, may capability kasi yung government natin to actually check. So yung mga scam data na nire-report nila sa whether it's 1326 sa PNP hotline ACG, kaya nilang may capability mag-trace basta may lead. So kaya ang ginagawa ng mga scam hubs na to, para silang kabute. So siguro mag-ooperate dyan ng ilang buwan and then aalis and then mag-ooperate ng ilang buwan. Kasi yung basihan, kahit na anong sabihin mong may VPN ka or what, kapag let's say yung data sa particular area na yan, kayang i-trace. So mahahanap at mahahanap yan, lalo na kung marami nagre-report. Kung walang nagre-report, doon tayo mamumroblema. So kaya yung mga ginagawa ng mga scammer ngayon, yung mga organized crime, lumilipat-lipat ng lugar. Pangalawa, gumamit na sila ng INSI catcher para mobile. Kasi yung unang gagawin ng mga law enforcement is hanapin kung saan nanggagaling yung ilolocate mo kung saan nanggagaling yung scam data. So, yun yung una. Doon sa pangalawang sinasabi mo, ito yung unang nag-viral, ito yung unang na-feature sa YouTube kasi marami yan, usually India, yung mga hinahack nila. So, at Pakistan, but first time na Pilipinas, kaya first time din natin makita kung paano nag-ooperate yung mga scam hubs na parang mga BPO, di ba? So, hindi lang yan ang nag-ooperate. Yan yung unang na-feature sa YouTube, pero hindi yan yung unang nambibiktima ng foreign. Kasi yung as early as 2023, yung nahuling scam hub sa Pasay, nasa 600 employees yun, 200 Indian at Chinese yung employees, 400 yung Pinoy. O di ba? So nung nahuli nila, binibiktima rin nila mga foreigners. At ito pa, halimbawa, dapat ding ayusin to. Yung 400 na yan, halimbawa na nakahuli ka, sabi mo lang 100 na lang. Ay hindi, sige, sabi mo 300. Saan may kukulong yan? Yun yung isang mga naging problema. Hopefully, na-address na nila. Kaya ang ginagawa nilang mga witness. So, ang gagawin lang ng mga ito, dahil may know-how na, pwede silang sumali sa iba. Kasi, naging hanap buhay at medyo maganda yung kita, di ba? Opo. So, yun. Opo. Sir Josel, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan, lalo na ang DICT nga, nananawagan ng tinatawag na digital bayanihan o pakikiisa po sa scam busting community. Nasa inyo po ang oras. Ayun, siyempre sinusuportahan natin yung DICT at CICC dyan. Pero dapat kasi yung mga victims, okay, mag-report. Kailangan pa rin yung scam data. Pangalawa, magkaroon ng, kasi puro yung latag ng gobyerno ngayon, puro digital bayanihan, puro ganito. Paano nyo gagawin? Anong gagawin? Ano yung next step? So, kailangan ilatag na nila yung mga policies kasi nagiging advanced. So, nagbabago na yung landscape ng scamming dito sa Pilipinas. So, hindi na lang siya dati Pogo. Ngayon, nakita natin meron pa rin pala, di ba? So, at nakita na rin natin malinaw na malinaw dyan kung paano nila ginagawa. So dapat i-address na yung mga yon, makipag-partner hindi lang sa mga law enforcement agency. Pag law enforcement kasi reactive na siya eh. So kailangan paigtingin pa nila yung edukasyon, paigtingin pa ng government natin yung education, tumutulong naman kami dyan. Paigtingin din nila yung coordination sa iba't ibang industriya, lalo na sa real estate sector. Kasi kung bago makapag-operate yan at nakita nyo naman kung gaano kalaki yung operation, so kailangan ng sandamakmak na mga equipment, permit, di ba? So, ngayon, alam na natin yung sublease. So, kailangan tingnan nila, ano ba yung magiging policy nila sa subleasing. So, medyo malawak na. Dapat mag-focus muna sa preventive, ayusin yung mga policies,
ayusin kung kinakailangan ng legislation, i-identify na ano ba yung mga legislation na kailangan. So yun lang po yung mensahe ng scammers, at kami rin naman po, patuloy naman po kami ang pag-educate natin. So nasa Banban po kami sa Huwebes at nasa Clark naman po kami sa Sabado para turuan yung mga senior citizen at yung mga nanay sa Bamban, lugar ni Alice Go. At the same time sa Clark naman, tuturuan natin yung mga MSME, so yung mga negosyante, paano mag-iingat at paano po protektahan yung mga negosyo nila.